eto pong si Cayetano ay nanawagan na dapat daw magkaroon mga kababayan ng snap election at magbitiw daw po sa kanya-kanya mga pwesto yung mga politiko. So sabi po dito mga kababayan sa Abante, eto daw pong si Cayetano ay hinirit na magbitiw lahat at magdaos ng snap election. So ibig sabihin mga kababayan, pag sinabing lahat, pamula po sa opisina ng presidente hanggang sa pinakababa at magdaos mga kababayan ng panibagong eleksyon. So sabi po dito, iminungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na magbitiw sa pwesto ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at magsagawa ng snap election bilang solusyon sa kawalan ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Ayon kay Cayetano, bagamat may mga politiko pa ring may mga tunay na taga-suporta, mas nangingibabaw ngayon ang pagdududa ng publiko sa mga nasa kapangyarihan. Sabi pa dito mga kababayan, gate ng senador, mananatiling gumagana ang burokrasya ng gobyerno at ng mga lokal na opisyal tulad ng mga gobernador, alkalde at mga barangay chairman ay mananatili sa pwesto dahil karaniwan ay may mga tiwala pa rin ang publiko po sa kanila. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito naman po yung opinion natin dyan. Kung magkakaroon ng panibagong eleksyon, snap election, panibagong gastos na naman po yan ng ating gobyerno. At aminin man po natin or hindi mga kababayan, kahit magkaroon ng paulit-ulit na eleksyon dyan, kung kurap at kurap yung mapapaupo, wala po tayong magagawa. So ngayon, ang tanging magagawa lamang po natin ay sundan yung sinasabi ng presidente na dapat mapapanagot lahat ng mga sangkot at nangurakot ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, bakit sa papaanong paraan mapapapanagot yung mga yan? Siyempre, kailangang idaan sa due process at kailangan mga kababayan kung mapapatunayan silang nagkasala o nangumit ng pera ng mamamayang Pilipino, kailangan po nilang managot. Hindi po pwede na makakaligtas po sila dito. Paano mapapapanagot yung iba? Kung yung iba nga nagtatakipan sa mismong, di ba, sa mismong bulwagan nila. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, marami ang nagagalit kay Senator Ping Lacson at pilit mga kababayan pinabababa sa pwesto itong si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil alam natin na may mga tatamaan po talaga dyan na mga kasamahan po niyang senador. Parang ang dating nga pinagtulong-tulungan pa itong si Senator Ping Lacson mga kababayan para hindi lumabas yung mga itinatago ng ibang mga senator dyan. So anyway, ituloy pa natin mga kababayan. Sabi pa dito, eto daw, no drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people. A turning point leading to renewal and revival. Sabi pa dito, giit pa niya, sa halip na people power, dapat sakripisyo na lamang mula sa mga lingkod bayan. Sa dulo ng kanyang pahayag, hinikayat ni Cayetano na pag-isipan at ipagdasal ang mungkahing ito bilang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. So yan po yung sabi mga kababayan dito po sa balita galing po dito sa Abante. Di ba maliwanag na nadulas nga itong si Cayetano kung matatandaan nyo nung mga nakaraang buwan na nagdaan, nadulas po siya na lahat po sila mga kababayan ay guilty daw po sa pagnanakaw, guilty sa pagsisinungaling, pandaraya, pagbili ng boto at kung ano-ano pa. At ang mahalaga nga daw po mga kababayan, sa lahat ng ginawa nilang yon, nagsisisi daw po sila. At yan po ay mismong nabalita pa nga po at binatikos ng sarili po niyang kapatid. Ito para mapakinggan nyo mga kababayan, pakinggan din natin. May paglilinaw si Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang viral remark kaugnay sa korupsyon. Una niya kasing sinabi na di baling gumawa ng masama, ang mahalaga pagsisihan mo. At saka hindi yan mga kababayan sa lahat ng tao yan po ay para dun sa mga politiko, yung sinabi po niyang yon nung siya ay nadulas mga kababayan. I think pinag-uusapan dito yung issue ng impeachment ni Sara Duterte na kung saan isingit pa po niya yan. At dahil nga po dyan mga kababayan, ngayon dito po sa balitang ito, naghuhugas kamay po siya. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Never ko sinabi, wag habulin yung mga dapat habulin. In fact, paulit-ulit ako doon. Pero ang ginawa ng kapatid ko po, sinabi niya, statement ng mga trapo. So tinira pa yung... Hihiling ka, sasabihin mo na dapat magkaroon ng snap election. Yung sarili mo nga kapatid, walang tiwala sa iyo Diba mga kababayan, sarili nga niyang kapatid, walang tiwala sa kanya.
Paano mo ngayon sasabihin na magkaroon ng panibagong eleksyon para makapagluklok ng mga panibagong politiko? Masisigurado mo ba na yung mga panibagong maluluklok ay hindi rin kurap? Kaya nga ang pinakamainam po dito mga kababayan, lahat ng mga trapo at kurap na politiko na mapapatunayang sangkot sa maanumalyang paggasta ng pera ng mamamayang Pilipino at sangkot sa pandarambong ng pera patungkol po dyan sa maanumalyang flood control at mga kickback na yan, dapat pong managot. Parang ang dating kasi dito, mag-resign na lang yung mga politiko nang hindi sila nananagot. Pwede ba ang ganon? Kailangan mga kababayan, pag napatunayan silang nagkasala, mag-resign sila, at the same time, dapat po silang makulong. Hindi sagot yung pagtakbo, pag-iwas, pagre-resign para lang mabago yung sistema. Ang kailangan po talaga dyan, papanagutin yung mga politikong nagnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. At the same time, matanggal po sila sa kanilang posisyon at makulong po yung mga yan. Repentance. At ginawa ni Senator Ping Lacson, nag-agree pa. Nilinaw ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kumalat niyang comment tungkol sa korupsyon sa bansa. Sa isang Facebook Live kasi, sinabi niyang ang lahat ay guilty sa vote buying, cheating, stealing at lying, at mahalaga ang repentance o pagsisisi. Tumutol dito ang kanyang kapatid na si dating... So ibig sabihin mga kababayan, pag sinabi po kasi niyang lahat, kasama po siya doon. Kasama po siya doon mga kababayan sa guilty dahil po sa pagdanakaw, pandaraya at pagbili ng boto ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi sinabi niya lahat daw po guilty. Ibig sabihin kasama po siya doon. Taguig City Mayor Lino Cayetano dahil hindi raw okay at hindi solusyon at absolusyon ang pagrepent lamang. Kailangan na raw ng bagong leaders ng bansa at dapat may kaukulang aksyon para mapanagot ang sinumang kurap. Sinang-ayunan nito ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pero paliwanag ni Senator Cayetano, ang pagsisising tinutukoy niya. Saka tandaan nyo mga kababayan, kahit kayo hindi kayo papayag dun Payag ba kayo? Magbibitaw na lang sa pwesto. Lahat ng mga mapapatunayang kurap mga kababayan tapos hindi sila napapapanagot. Tapos magkakaroon na lamang ulit ng panibagong eleksyon. Payag ba kayo sa ganon? Siyempre kung akong tatanungin, hindi po ako pumapayag dyan. Ang pinakamainam, imbestigahan lahat yung mga yan. At kung mapapatunayan na sangkot sa maanumalyang nangyayari dito po sa ating lipunan mga kababayan, dapat pong managot makulong ng panghabang buhay yan pong mga yan. Hindi po sagot ang pagpapababa sa pwesto sa mga taong yan. Ang pinakamainam na gawin kapag ka napatunay nagkasala, pagbayarin. May kaakibat na accountability. Anya, matagal na raw niyang nilalabanan ng anumang uri ng korupsyon at ang pagtatapos ng kulturang ito kailangan ng whole-of-nation approach. At para siguraduhin ito, kailangang maparusahan ng sinumang sangkot dito. Tama! Dumaraan ngayon sa flood control scandal ang ilang mambabatas matapos silang madawit at pangalanan sa investigasyon sa Kongreso. Pwede ko bang sabihin na wag mag-repent? Ngayon lang po ako nakakita na pinag-uusapang corruption pero masama pala yung repentance. Kaya dun sa mga... Hindi, kasi kaya lang naman naging masama yung paliwanag niya mga kababayan nung una. Parang ang dating kasi na ando dun yung pagkonsinti. Okay lang magkamali ka na magkamali. Ang mahalaga, nagsisi ka. Hindi mo naman sinabi na... Tapos sinasabi niya pa mga kababayan nung una, lahat daw po guilty. Ibig sabihin, umaamin siya, nakasama siya doon. Kasi lahat po pag sinabing lahat, kasama po siya dun sa pagbili ng boto, pagdanakaw, pandaraya, at kung ano-ano pa. Kaya nga sabi nung kanyang kapatid, hindi po yan yung pinakatamang paliwanag, lalo na't sinasalamin ng sinabi ni Senator Alan Cayetano na yung pagiging trapo ng isang politiko at mismong kapatid niya po ang nagsabi niyan. Sumasawsaw dun sa mga nagpapalaki ng issue, salamat sa inyo. Nagamit kayo ng Panginoon. Malinaw naman daw ang full video ng kanyang FB Live na anya'y pwedeng panoorin ng sinuman at huwag sanang itwist ang naratibo ng kanyang mga pahayag. Paalala ni Cayetano sa lahat, nagsisimula ang masusing pagbabago ng isang sistema sa pagkilala ng kamalian. Para sa agenda, Hannah Kia, Bilyonaryo News Channel. Saka mga kababayan, ito yung pansin ko sa mga politician Sana next time bawas-bawasan po ninyo yung paggamit po ninyo ng salita ng Diyos para lamang po magmukhang malinis po kayo sa mata ng publiko. Tanggalin nyo na po yan.
lalo na kung kayo naman po ay tinitingnan ng mamamayang Pilipino na isa sa mga nagkasala, tanggalin nyo na po yung paggamit nyo ng salita ng Diyos para lang po mailihis yung mga issue po sa inyo at lumabas na inosente kayo. Kasi ito, malimit ko mapansin sa mga to, tuwing mahaharap po sila sa matinding issue, lagi po nilang ginagamit yung salita ng Diyos para masabi mga kababayan na inosente sila. Para masabi mga kababayan na hindi sila nagkasala, ganun ba? Kaya nga mahirap mga kababayan sa isang politiko na masyado yung paggaganon, paghuhugas kamay. Kapag ka napapatunayang nagkasala or di kaya naman nakaharap sa matinding aligasyon, maghuhugas kamay at ang gagamitin yung salita ng Diyos para mailihis po sa kanila yung usapin. So dapat yung ganyang klase ng gawain ng mga politiko, maalis po yan sa sistema kasi masyadong pangit po tingnan. Yan po ay personal na opinion po natin mga kababayan ha. So ngayon, para sa akin, balik tayo dito sa issue, hindi po sagot ang pagre-resign ng lahat ng mga politician dahil lang sa nawawalan ng tiwala ang mga kababayang Pilipino po natin. Ang sagot po dyan para maibalik ang tiwala ng taong bayan, imbestigahan niya mga yan, may papanagutin niya mga yan at pag nakulong yung mga yan, dun palang masasabi natin unti-unting bumabalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Hindi po sagot ang pagtakas sa mga ganyang usapin. Ang sagot po dyan, harapin, papanagutin, at doon masasabi na kahit papaano may nanagot. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po masasabi ninyo hingil po sa mungkahe ni Alan Peter Cayetano na dapat daw po mga kababayan mag-resign lahat ng mga politiko pamula daw po sa Office of the President hanggang daw sa mga congressman mga kababayan at magkaroon na lamang po ng panibagong eleksyon. Kayo ba, nakakasigurado ba kayo na kapag ka nagkaroon ng panibagong eleksyon, nagluklo kayo ng politiko, hindi ba mangungurap yan in the future? Kaya nga mas maganda, papanagutin para hindi pa marisan. Iyon po yung opinion ko dyan mga kababayan ha. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan ito daw pong si Senator Lacson ay nagbitiw na bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Bakit daw mga kababayan? Ito, pakinggan po natin. Nagbitiw na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero ni Lacson tuloy pa rin daw ang kanyang laban kontra korupsyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa gitna ng paggulong ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects, nagbitiw sa pwesto si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng komite. Kasunod ito ng ilang naririnig umano niya na hindi na raw pabor ang mga kasamahan niya sa Senado sa paraan ng pagsasagot. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman dapat magbibitiw sa pwesto ito pong si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaso nga lang, ang masaklap kasi dito, may mga naririnig siya galing po sa kanyang mga kasamahan mismo na hindi na po satisfied sa kanyang pamumuno bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At the same time, makikita ninyo na nababraso na ito pong si Senator Ping Lacson. Alam nyo nga yung pinakamasakit dito, may nakita tayong post ito pakita ko lang sa inyo saglit. Asan ba yun? Hindi. Ito. May nakita tayong post galing po kay Pebbles Talaquera. Sabi po dito mga kababayan, tahimik si Sara. Hindi kayo pupunto sa akin, promise. Basang-basa ko script ninyo. Dumaan sa Senate tapos nag-cheer. Biglang pagtutulungan si Ping Lacson. Tapos niyan, absuelto lahat. Sinong pupusta? Hoy, mga relihista, mag-isip din kayo. Puro DDS yung kurap sa Senado. Kapag hindi natanggal ang mga yan, kahit anong iyak ninyo sa kalsada, wala kayong magagawa. Kasi biruin nyo, nagmula lang naman yung mga paninira kay Senator Ping Lacson nung may isang tao, mga kababayan, na dumaan doon po sa Senado. At habang nagsasalita, etong si Paepal, at dahil nasa likod niya, mga kababayan, yung dumaan sa Senado, talagang sinira na kung sino-sino, nagturo na, pero hindi niya napapansin na kahit siya, mga kababayan, ay may putik sa likod. Kaya nga kung makikita ninyo, hindi ba kayo nagtataka? Sino ba malimit magsalita na script ni ganito, script ni ganyan? Yung mga nangyayaring kaguluhan ngayon. Tapos biglang inadapt nung isang senator na naaakusahan na nag-insert ng 142 billion pesos.
Tapos biglang may ganito na mga kababayan na kung saan nababraso na. Ito pong si Senator Ping Lacson at ang pinakamasakit pa dito hindi na satisfied yung mga kasamahan niya sa kanyang pamumuno bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga parang ang dating dito na pagtulungan pa si Senator Ping Lacson. Anyway, tuloy natin. Sa gawa niya ng mga pagdinig, gate ni Lacson kung hindi na raw masaya ang mga kabaro niya, oras na para magbitiw sa pwesto at humanap na lang ang mga senador ng papalit sa kanya. Dagdag pa ng senador, nakadepende raw sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan ang pananatili niya bilang Blue Ribbon Chair. Totoo yan mga kababayan. Kasi biruin nyo pag umalis yung 5 sa majority, sa majority ng Senado, pag umalis yung 5 sinasabing aalis at lumipat po dun sa kampo ni Alan Peter Cayetano sa minority, ibig sabihin makakakuha ng maraming boto itong si Cayetano. Pwede po siya maging Senate President. At the same time, pag naging Senate President itong si Cayetano, pwede po siyang maglagay ng panibagong Senate Pro Tempore at pwede po siyang maglagay ng panibagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So maganda po yung maliwanag sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya kahit gustong magstay ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee at kahit gustong magstay ni Tito Sen bilang Senate President, wala po silang magagawa kapag nagbutuhan, nagrigudon ulit mga kababayan yung mga kasamahan po nilang senator na masasagasaan po nila dahil po sa investigasyon pong ito. Pwedeng mapalitan bilang Senate President si Tito Sen at pwedeng matanggal bilang Senate Pro Tempore ito pong si Senator Ping Lacson. Kaya nga mga kababayan, siguro yung pag-alis ni Senator Ping Lacson hindi niya po kagustuhan yan. Yan po mga kababayan ay dahil na rin po, gaya nga ng sabi ko kanina, kung sakaling makakuha ng maraming boto yung gustong maging Senate President, wala po silang magagawa. Hindi po pangmatagalan yung pananatili nila bilang Senate President at Senate Pro Tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Anyway, tuloy natin. Sa kabila nito, hindi naman daw titigil si Lacson sa kanyang laban kontra korupsyon at aniyay sistema ng paglustay sa pera ng taong bayan sa maling paraan. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kakausapin niya muna raw ang kilalang kaalyado niya tungkol dito. Bago ito, matatanda ang sinabi ni Senator J.V. Ejercito na pinag-iisipan niya na umalis sa mayorya dahil sa paraan umano ng pag-handle sa flood control hearings. Nauna nang sinuspindi ni Lacson ang nakatakdang pagdinig ng komite ngayong linggo dahil hindi pa raw magiging handa ang mga tatalakaying dokumento mula sa National Bureau of Investigation at Department of Justice. Pagbibigay daan din daw ito sa budget hearings at commission on appointments. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ayan. Diba mga kababayan, sa totoo lang, talagang itong pagbibitiw ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, talagang nakakalungkot po yan para sa mga kababayang Pilipino po natin na nag-i-expect ng mga mangyayari sa mga susunod na hearing kasi nabubuksan na Unti-unti nang nalalaman ng taong bayan kung sino po talaga yung mga sangkot dyan. At saka maliwanag din naman na iimbitahan dyan si Martin Romualdez at ito pong si Saldico sa susunod na pagdinig. Tapos ang ending mga kababayan, ganito po yung masasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Nagbitaw si Senator Ping Lacson dahil sa napapakinggan na po niya yung mga sinasabi at the same time yung mga binabalak din siguro ng mga kasamahan po niya na senator. Kasi alam naman po talaga natin mga kababayan na wala pong permanente diyan po sa Senado. Kapag hindi na gusto yung pamumuno mo at nagrigudon yung mga kasama mo, talagang mapapalitan at mapapalitan ka po. Ganyan po ang sistema mga kababayan sa Senado. Kaya nga kung akong tatanungin, mas gusto ko i-abolish na lang mga kababayan yung Senado. Kasi nga, kita nyo naman kung ano po yung nangyayari mga kababayan diyan po sa Senado ngayon.